days na lang talaga. Nung pa, tagal na yun. Magandang gabi po sa bawat isa. Sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating pong
lingguhang prayer meeting. Magandang gabi po sa inyong lahat. At patuloy po na patagpuin po ang bawat isa ng ating Panginoong Diyos sa Kristo sa pamamagitan po ng ating mga pag-aaral ng Kanyang salita. At sa gabi po ito, samahan niyo kami sa ating pagsamba, sa ating pag-aawitan sa Panginoon. Bakit po inaalyan ang ating mga kasamahan dito sa loob ng room para tayo po ay patuloy na magpuri at sumamba sa ating Diyos. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po sa gabi ito, sa oras na ito, Panginoon, na kami po ay dinako mo, may kagalakan, may kalakasan, may kasiglahan, Panginoon, at may kagalingan sa iyo, Diyos. Salamat po, dakilang Diyos, sa ito. Muli ka namin mapapurihan, may taas, Panginoon, sa amin pong pagpupuri, pagsamba, sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Ikaw po ang sa patuloy na may taas, malubot, Panginoon. Sa iyo po ang papurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa aming puso
At isang mapagpalang hapon, gabi na po sa iba, sa oras po ito. Kumusta na po ang bawat isa? At Huwebes na naman po, nandito naman po tayo para sama-sama hong manalangin at mag-aral po ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ayan. Ano man po yung ginagawa ngayon, ay bigyan po natin sandali ng panahon. Ito pong salita ko ng ating Panginoon. At ayan. At patuloy po namin ipinag-aanyaya ito pong gawain natin Panginoon tuwing araw po ng Huwebes. Ano po, ginaganap po dito sa President Left City Church. Dito lang po sa Zamora Street po. Ayan, tuwing alas 6 po ng hapon. So welcome po ang bawat isa. At sa kanilang pong mga sumusubaybay naman sa kanilang mga tahanan, samahan po niyo kami hanggang mamaya. At tuwing araw naman po ng linggo, ayan, pinag-aanyayaan naman po namin ang pananambahan po sa ating Panginoong Diyos. At ito po yung sa ganap na alas 9 ho ng umaga. Ano? So welcome po ang bawat isa. At ganoon din ho, at patuloy po namin kayo in-encourage na kung kayo po ay nagnanais na magkaroon ng pag-aaral ng salita ho ng Diyos sa inyong pong mga tahanan, ay makipag-ugnayan lang po kayo sa amin dito at kami po ay buong puso na paglilingkuran po namin kayo at upang ihatid sa inyo ang salita ho ng ating Panginoong Diyos sapagkat napakahalaga po ng salita ho ng ating Panginoong Diyos. Ibinigay po niya sa atin ito upang malaman natin ang kanyang kalooban, anong dapat natin pong gawin at na naaayon sa kanyang naisin po na gawin ho natin. So, papasukin po natin ang kanyang salita sa ating mga tahanan, lalo na po sa ating mga buhay. At ito lamang po ang siyang tanging makapagpapabago po sa buhay po natin sa harapan ng ating Panginoon. Kaya welcome po ang bawat isa. Ito po ay libre po. Ayan, kahit po malayo kayo, pupuntahan po namin kayo. Ayan. Hindi ho namin inaalok ang mga reliyon po. Salita ho lamang ng ating Diyos ang aming iniaalok po sa inyo sapagkat ito po ang nais ng ating Panginoong Diyos, ano? Na malaman ho natin ang kanyang salita na sa ganun ho hindi ho tayo kung ano-anong ating mga pinapaniwalaan sa ating pong buhay. So katulad po sa hapong ito, samahan po ninyo kami sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at tayo muna po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos aming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoon Yesu Kristo at sa pamamatubay po ng iyong banal na Espiritu, nagpapasalamat po kami Panginoon sa magandang pagkakataon na ibinibigay mo po sa amin upang patuloy po namin mapag-aralan, mapakinggan ang iyong mga salita dahil dito lamang po namin malalaman ang nais mo po o Diyos para sa aming buhay. Kahit sa oras na ito, patubayan niyo po kami at dalangin ko po Panginoon ang mga salita mo pong may hahasik sa hapong ito naway ito po ay maka-penetrate po Panginoon sa puso, sa buhay ng mga nakikinig po ngayon o Diyos. Lalo na po sa aming mga ibang mga kababayan Panginoon. Sapagkat ito lamang po o Diyos ang siyang makapagbubukas sa aming puso, makapagbibigay liwanag sa aming kaisipan Panginoon at makapagpapalaya sa amin o Diyos sa gapos ng kaaway. Kaya patubayan niyo po kami Panginoon habang aming pong hinihimay mabuti, pinag-aaralan ang iyong mga salita.
At ikaw lamang po ang siyang aming pinaparangalan at tinataas sa aming pong pagpupulong na ito. Ito po ang aming dalangin. Amen. Ayan. So, next week ho, no? Magiging busy na naman po ang mga tao niyan. Alam naman ho natin kung anong ganap sa susunod na linggo, no? Makikita na naman ho natin ngayon sa daan yung iba-ibang uri ng nagpapanataho, no? Ng mga kababayan ho natin, iba-ibang klase ng pamamanata. So, sana dumating ho sa akin na yung isang katanungan na bakit kaya ginagawa ito nila, no? Dati tayo din ho, nung tayo po ay hindi pa nabuksan ang ating kaisipan sa salita ng ating Panginoon, may ginagawa din ho tayo, di ba? Nakikisa tayo sa kanilang ginagawa. So, dumating to sa katanungan po na bakit ginagawa. Parang meron po kung sumasagi sa isip ninyo, no, kung bakit ba ginagawa ito ng ating mga kababayan. No? Na pag pumapasok ng ganitong season ho, na tinatawag na mahal na araw, Semana Santa, o Holy Week, o ano pang tawagan ho, ay marahil ngayon pa lang ho, naghahanda na ho, no? Naalala ko tuloy, dito yung sa Angeles, yung papuntang Magalang, yung doon. Nakita ko natin banda dito, yung may tinitinda ho doon, yung ginagamit ng yung papalaspas, no? At ang nakalulungkot ho doon, may mga pambata. May pambata po, no? So, ayun ginagaya na rin ho ng mga bata, no? Kasi ang akala nila, okay lang po yun. So, tignan ho natin ano bang sinasabi ng salita ng Diyos. Yung ba ay ina-approvean ng ating Panginoong Diyos, yung ganong gawain po ng ating mga kababayan, na yung ba ay tinatanggap ng ating Panginoong Diyos. Ano? So, iba-iba ho ang ginagawa ho. No? Kita natin, marami sila nakahilera, no? Nakasuot ng maroon ba, no? Pag nangala yung isa, papalit yung isa. Ganon. So, at yung iba pa, ayun, yung magsusugat, yung katuan ho nila, at yung iba nagpapapako. So, tignan ho natin, kailan pa bang gawin ng natin ng iba yung ganon, na para bang isa ho sa marahil ang nagiging kaisipan nila, kaya nila ginagawa ho yun, ay yung iba sabi nila para magbawas ng kasalanan. Mabawasan yung kasalanan, no? Ba? Kailangan bawasan. Tama ba yung bawasan lang ang kasalanan? Kasi yung sa langit ho, hindi ho po pwede doon ang isang tao na makapasok doon, na isang makasalanan. At kahit nakatiting na kasalanan na hindi ho pwede pumasok doon, ang sabi ng banal na kasulatan, walang makapapasok doon na mabagay na marumi. So, sa makatwid, hindi ho po pwede pala yung magbawas lang ng kasalanan. Kapag nagbawas ka, ibig sabihin may natira. Di ba? O kahit sabihin na natin mapawalang mapatawad. Yun ho ba kaya talaga ang dapat gawin ng isang tao upang patawarin siya ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga kasalanan? Yung pagpapasakit, pagsusugat sa katawan. So ito po ay nakamulatan na ho kasi natin. No? Nakagisinan ho natin na akala ho natin okay lang, tama. No? Tingnan ho natin kung ano sinasabi nating nagsalita ng ating Panginoong Diyos dito patungkol. So, sa John chapter 19 hanggang 28, verse 28 hanggang 30, so, ang sabi ho dito, ito ay patungkol sa pagkamatay ng ating Panginoong Kristo. At ang pamagat ho ng ating pag-aaralan ay andito rin ho sa ating babasahin. So, basahin muna ho natin. Sa verse 28, pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. So,
siya po ay nakabayubay na ho doon sa krus, no? Nalalapit na ang kanyang yung malagutan ng hininga. At bilang katuparan ng kasulatan, so lahat po ng nasulat patungkol sa ating Panginoong Kristo, so kailangan hong matupad, no? So at bilang katuparan ng kautusan ay sinabi niya, nauuhaw ako. 29, may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit yon sa kanyang bibig. Verse 30. Nang masipsip ni Jesus ang alak, yun mo, no? Ano ho ba ang dapat inumin ng isang nauuhaw? Tubig po, di ho ba? Dapat sana tubig ang ibinigay, pero alak ang ipinasipsip sa kanya. Ay kanyang sinabi, naganap na. Yeah. Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So, naganap na. Bakit namatay si Jesus? Tetelestai, sabi ho, ibig sabihin sa salitang Griego, o salitang banyaga. So, dito ho, ipinahayag yung pagkamatay ng ating Panginoong Kristo. So, yung nabasa ho natin sa matalatang dito, yung ikalima at ika-anim na wika. Yung nauuhaw ako at yung ika-anim yung naganap na. Pero doon po sa pang-anim na wika na binigkas ng ating Panginoon doon sa krus, yan po ang ating bibigyan pansin dito. Yung naganap na. O ba ibig sabihin pag naganap na, it is finished, ang sabi ho. Tetelestai, sabi. Ang ibig po sabihin, tinapos na o natapos na. Sa makatwid, merong gagawin o ipagagawa. Anong ito ay nagawa na niya, ayun, natapos na. Diba? Pag tayo mayroong tayong ginagawa, o ano man, o kumakain man tayo, diba? So pag ubos na yung kinakain natin, ibig sabihin, tapos na. Kumpleto na, ibig sabihin. Nagawa na niya. At ang huli, bayad na ho, buo. Ayan. Pag sinabing bayad ng buo, hindi na kailangan pang dagdagan pa ng natin na bayad. Yan po ibig sabihin ng tetelestai o naganap na ho. Ano ho ba yung ginanap ng ating Panginoong Kristo? Ayan. Pag sinasumigaw siya na naganap na. So alam naman ho natin lahat ng kasulatan patungkol sa ating Panginoong Kristo ay kailangan ho na mangyari. So tignan muna ho natin ng konting background bakit ho kailangan ng ating Panginoong Kristo na mamatay. Ayan. So in Genesis chapter 2 po, verse 16 hanggang 17, so tignan ho natin ang pinagmulan o dahilan, no, ng kamatayan niya. Sabi po doon, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. So, ang Diyos po nagsasabi dito. 17, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakanin ang bungang iyon, mamamatay ka kapag kumain yon. So may utos ang ating Panginoong Diyos sa kanila, sa tao, na makakain naman lahat eh. Hindi naman lahat ng klase ng bunga ng punong kahoy po doon ay pwede lang kainin. Kaya mayroong pinagbawal ho sa kanila ang Diyos na nag-iisa lang, biruin mo, no? Napakadami na bunga ando, kaya nila kain lahat. Bakit yung pangkain sa isang ayaw ng Panginoon na kainin nila at yun ang kinain nila? Ang dami naman. So,
Maliban ang sabi doon sa bunga ng kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. So, mayroong pinayagan ng Diyos na kainin at may pinagbawal na kainin. At kapag kinain nila ngayon, so may bunga na mangyayari. Sabi, kapag kinain nila ngayon, mamamatay siya, ang tao. So pagdating ho sa Genesis chapter 3, eto na ho, pumasok si Satan, ang diablo. So, ginamit niya ang ahas. So alam naman ho natin ang kwento doon. So tinukso niya ang tao. Nagkaroon ng conversation po doon na pag-uusap ng ahas at yung tao. No? Dinaya siya sa makatuwid. No? Dinaya siya ng ahas o ng diablo, ang tao. So nadaya nga ang tao. So kaya mula po noon, bumagsak na ho sa pagkakasala ang tao. Dati wala silang kamalayan, hindi sila nahihiya kahit wala silang damit. Subalit kung kainin nila yung buong pinagbabawal, nabuksan po ang kanilang kamalayan. So yun ho ang dahilan. Ano ho? Then, in Romans chapter 5 verse 12, sabi po ni Pablo doon, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. So doon nga po nagpasimula yung kasalanan, nakapasok sa sanlibutan. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Yun yung sinabi natin, Panginoon, mamamatay ka kapag kinain niyo yun. So, kasalanan, pumasok, then yung kamatayan ang naging bunga sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, sabi, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Pasinipon nyo, nagpasimula lang sa isang pagsuway at dumaan ang mga panahon, dumami ang naging bunga ng pagsuway na yon, na iba't ibang uri na ng kasalanan. No? Na patuloy na ginagawa ng tao. At anumang uri ng kasalanan na ginagawa ko ng tao, ang kabayaran pa rin mo noon ay kamatayan, sabi. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Na hindi natin pwede sabihin na mas mabigat yung kasalanan ng ginagawa ng iba. Ako, ganito lang. Di ho, lahat ng kasalanan, ang bunga ay kamatayan. So, yun. Sa Romans, alam mo natin yun, chapter 3, verse 10, verse 23, and doon, sa 6:23, nabanggit po doon yung kabayaran ng kasalanan. Then, nung buksan na ho, yung kamalayan ng tao po noon sa Genesis, chapter 3 ng Genesis, eto ho, gumawa ng mga paraan ang tao para mapagtakpan yung kahiyang, kahubaran po nila. Kasi nakita na nila, nagkakitaan sila si Eva at Adan kahiyaan na sila, ubat sila. So, sabi doon, kumuha sila ng dahon ng igos. Ito yung paraan ng taong ginawa niya Paraan ng tao. Na makita natin nga sa New Testament, meron ding paraan na ginawa ang tao. At magpahanggang ngayon po ay ginagawa ng tao. So, kumuha po sila ng dahon ng igos. Pinagtagni-tagni. So, pinagdugtong-dugtong, ibig ko sabihin. At ginawang panakip sa katawan. So, tinakpan ho nila. Kaya ho, yung ba ay tinanggap ng ating Panginoon, yung kaparaan ng ginawa ng tao, kapantakip sa kanyang katawan. So in Genesis chapter 3 verse 21, ito na ho naman makikita natin ang ginawang paraan ng Diyos. Kasi gumawa ng paraan ng tao no? Tinakpan niya sa pamagitan ng dahon. So ang mag-asawa ay binigyan ng ni Yahweh, sabi, ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Ayun. So, inalis yung dahong pinagtagni-tagni, nagpatay, natural, kailangan may mamatay, no? Mamatay na hayop. So yung balat na yon ang ginawang damit nila.
At mapapasin mo natin, nung ang mga panahon ay lumakad, ano ho ang ginagawa ng mga Israelita sa tuwing sila po ay nagkakasala? Nagpapatay ho sila ng hayop. Kailangan may mamatay. At yung dugo na yon ang dala ng saserdote doon sa dagong kabanal-banalan upang maging handog. Taon-taon sabi doon. So yan po ang ginagawa ho ng mga Israelita. So nakita ho natin, no? Ngayon, doon sa Matthew chapter 9 verse 22, so tingnan muna ho natin doon. Ito nga ho yung kasulatan na matutupad sa ating Panginoon Kristo. Siya mismo sinabi ho niya, no? Sinabi ng ating Panginoon Kristo ang tungkol sa kanyang kamatayan. So sabi po doon sa verse 22, Matthew 9, ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Tinutukoy po doon yung kanyang sarili, si Jesus. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, yung mga reliyosong mga tao po doon, no? Yung mga punong saserdote, sabi po doon, at ng mga eskriba. So yung mga reliyosong tao, mataas, may mga kaalaman sa kautusan, nananangan sa kautusan, sa Old Testament pa rin, na upang sila ay ariing matuwid, mapawalang sala, so kautusan pa rin sila. Ipapapatay siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. So siya po mismo ay binanggit niya ang kanyang kamatayan. At then dito sa ating binasa ho kanina, ayon, focus po tayo dito sa ika-6. Nung tawag dito yung nanghihingalo ba yun? Tama ba? Nanghihingalo. Ang hirap po pala yung dinescribe ko kasi napanood ko lang. Pagkapako ka, kapag daw inhale, ayun, yung paa mo nababatak, yung nakapako. Pag exhale, binitaw mo yung hininga mo, nababatak yung yung kamay mo naman. Ang hirap ko, no? Inhale, exhale, nababatak yung kamay at mga paa mo nakapako. Yun ang nangyayari. Maging doon sa dalawang nakapako na kasama niya. Yan po kasi yung parusa noon ng mga Romano. So pagkasipsip, nung ibinigay na pamawi uhaw, ayon, doon na binanggit yung salitang naganap na. Sabihin, naganap na niya, yung dapat ganapin niya na nasulat patungkol po sa kanya. Mamatay ho siya. Bakit ho? Anong dahilan? Bakit kailan mamatay siya? Kasi yun hinihingi eh. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung tayo po kung hindi isinugo ng Amang ang kanyang anak na si Jesucristo, yun na lamang ho ang hinihintay natin mga tao. Kamatayan ho. Kaya ngayon, dahil nga ho sa pagmamahal ho ng Diyos sa kanyang nilikha na ayon sa kanyang wangis, gumawa ho ang Diyos Ama ng kanyang kaparaanan. Katulad yung binasa natin kanina sa Genesis, may paraan ng tao, may ginawang paraan ng Diyos. Bakit may ginawang paraan ng Diyos? Kasi yung paraan ng tao hindi po pwede. Kasi ang sabi, hindi pwede makaabot sa pamantayan ng Diyos. Mataas ang standard ho ng ating Panginoong Diyos pagdating ho sa pagkakasala, pagbabayad sa kasalanan. Sabi nga ho sa Psalm 49, kung tama ako, binanggit po doon yung kahit daw ganong kalaking hawak na salapi ng tao ay hindi kayang tubusin o bayaran ang buhay niya sa kamay ng Diyos. So hindi ho anumang salapi o ginto, pilak ang pwede ipambayad ho natin sa pagkakasala natin sa Diyos. Para hindi na ho tayo mamatay. So gumawa ho ang Diyos ngayon ng kaparaanan.
So nakita ng Diyos na ang tao nagsisikap gumawa ng paraan. Kaya tingnan mo ninyo, dumami nga ho yung mga reliyon eh. Kasi iyon ang mga isa sa mga kaparaanan ng tao eh. Ano? Sa Romans chapter 8 verse 3, ang sabi po ni Pablo doon, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan. So yun nga ho, iba nananangan pa rin sa pagsunod sa kautusan. Sabi ang banal na kasulatan, masunod mo man yung doon na lang sa 10, o isa lang ang hindi mo magawa doon, labag mo na lahat. Kasi ang nagsabing huwag kang gagawa nito, siya nagsabi doon sa isang kautusan. So nakita ng Diyos, ang sabi doon, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan. Ano bang hindi kayang gawin ng kautusan? Na kung saan ito ang pinipilit ng mga tao po noon na nagsisikap dito manangan. Maging si Apostol Pablo po noon dati, no, hindi pa siya mananampalataya, nananangan ho siya sa kautusan sa pag-akalang yon ang kaparaanan upang siya ariing matuwid o ipawalang sala. Yun ho, nakita ng Diyos, hindi kaya ng kautusan eh. Kasi walang nakasunod ho sa kautusan eh. Wala siya ho na tao isa man ho sa atin. Sabi, no? Hindi nagawa ng ginawa ng Diyos o may gumawa, no? Ang Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Bukas nagawa mo dahil mahina ka. Ngayon nagawa mo, bukas hindi. Ganon eh, ang tao eh. Angat, bagsak. Dahil sa kahinaan natin, nakita ng Diyos, hindi natin kaya yung mga ginagawa nating paraan. Kaya ang ginawang paraan ng Diyos, sabi, sinugo niya, ito yung paraan niya. Sinugo niya ang kanyang anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan. So, ito tingnan mo natin mabuti muna ito, no? Sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa anyo. Anong anyo yon? Anyo ng isang tao. Itong katawan nito. Sa anyo ng taong makasalanan. Hindi ibig sabihin na ang ating Panginoon Kristo ay makasalanan. Ano? Kaya na maliwanagin mo natin yon. No? Kaya sinabi ko dito na sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan. So, kinakailangan ho, merong isuot ang ating Panginoon Kristo na katawan para maihandog ho niya. At yun nga ho, ang katawan ng isang taong makasalanan. Ito pong katawan natin, kaya nagkatawang tao siya ngayon. At kung siya nagkatawang tao, hindi ibig sabihin, makasalanan din siya. Hindi ho, tanging siya lamang ho ang hindi nagkasala o walang kasalanan. Sinuot lamang ho niya yung katawang tao. No? Doon sa Hebrews chapter 10, mababasa din po doon. Mamaya, basahin po natin. So, ang namatay ho ngayon, yung katawan na tao. Hindi yung hinubad niya. Philippians, mababasa ho natin doon, chapter 2, no? Hinubad niya yung pagka-Diyos niya. So, yung pagka-Diyos niya, sinatabi niya, hindi namatay yon. Ang namatay ngayon, yung isinuot niyang katawan, na katawan ng tao na makasalanan. Ano ho? So, maliwanag ho yun. At yung katawan niyo, yun ang magiging handog po. No? Ito yun. Sa Hebrews chapter 10, verse 5, ito yung sinabi niya, kaya pagpasok niya sa sanlibutan, sabi ho, so yun, yung pagpasok, ibig sabihin, nung siya dumating dito sa sanlibutan. So, tignan ho ninyo, no? Bakit hindi kanina, sinugo niya ang kanyang anak sa anyo ng taong makasalanan. Bakit hindi sinabi sa anyo ng mga hayop? O ba? Tao eh. So, dito sa Hebrews 10:5, pagpasok niya sa sanlibutan, sinabi niya, ito siya mismo, hain at handog ay hindi mo ibig. Ito yung ginagawa sa kautusan. No? Nag-ahanin sila, yung saserdote, kailangan sabi ng banal na kasulatan, hindi nakapag-aalis yun, nakapapawi ng kasalanan yun. Bagkus, yun pa nakapagpapaalala sa kanilang kasalanan. Sa ating maghahandog sila,
Naalala nila yung kasalanan nila. So pagpasok niya sa libutan, sabi, hain at handog, hindi mo ibig. So yan yung ginagawa sa Old Testament. Ngunit isang katawan, ang sa akin ay inihanda mo. Yan yung sinabi natin kanina. Isang katawan ang inihanda ng Diyos Ama para sa ating Panginoon Kristo upang isuot ho niya. Ito nga po yung katawang laman. At yung katawan na yon ang namatay. Ang sabi ko sa 1 Peter chapter 3 verse 18, namatay siya sa laman at binuhay sa Espiritu, ang sabi ko doon. So, maliwanag ho, yung namatay, yung laman ng ating Panginoon Kristo nung siya na pumarito sa sanlibutan. At kailaman ho, yung pagka-Diyos niya ay hindi namatay, sinantabi lang ho niya yun. No? Romans chapter 10 verse 3, ito yung malungkot na katotohanan na magpahanggang ngayon ay ginagawa pa rin ng ating mga kababayan. Hindi lamang noon, no? Gumawa na nga ng paraan ng Diyos. Biruin mo, no? Nakita ng Diyos yung kahinaan nating mga tao na hindi natin kayang isalba yung ating sarili. Naawa siya, nahabag. Udyok ng pag-ibig niya. Sinugo na niya ang kanyang anak upang siya nang mamatay para sa lugar natin. Kaya lang, sabi ni Pablo doon sa Romans chapter 10 verse 3, sapagkat hindi nila kinilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos. Ito na ho, si Pablo dito, ano na siya, mananampalataya na siya. Dati, nananangan din ho siya sa kautusan. Pariseo ho siya eh. Yung mga pariseo, yun ang kanilang pinananganan eh. Para maging matuwid sila, maging banal. Dahil alam kasi nila na maalam sila sa kautusan. Hindi nila kinilala sa aming pagpapawalang sala ng Diyos at nagsikap silang magtayo. Ayun, magtayo, gumawa ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Ganyan, no? Gumawa na nga ng kaparaanan ng Diyos para ang tao ay mapawalang sala, mapatawad niya. Kailangan tinatanggihan pa rin ng tao. Para bagang kailangan kong gawin ito. Alam po, pag ano ito eh, yung parang paglapastangan na sa ating Panginoong Diyos ito eh. No? Parang inaayawan ng tao yung kaparaanan ng Diyos. At ito dapat sino ba magpapatawad sa atin? Di ba ang Diyos? Di ba't pipilit ng tao ngayon yung kaparaanan niya? Pag pinipilit ho natin yung kaparaanan natin, kaya hindi tayo mapapatawad ng ating Panginoong Diyos. Di ba sana kung kapwa-tao lang natin ang magpapatawad sa atin? Marahil pwedeng gawin natin yung ganong paraan natin. No? Magmakaawa, maglumuhod sa kanyang harapan. Pero sa Diyos ho tayo nagkasalan tunay. At gumawa ho siya ng paraan. Ayan. At ano po yung mga paraan na yon? Iba't ibang kaparaanan ng tao na ginagawa hanggang ngayon. So tingnan muna ho natin sa Biblia na ginagawa noon sa Galatians chapter 2 verse 15 hanggang 16 po, yun nga ho yung pagsunod sa kautusan. Doon si Pablo, nagkaroon siya ng parang ano eh, debate ba ang tawag doon? Kasi meron siyang mga nakakausap na kailangan, hindi sapat yung kamatayan ng ating Panginoon Kristo, kailangan sundin yung kautusan, kailangan magpatuloy pa rin upang maging ganap ang tao. Kaya nga, ano bang tawag din? Kapampangan yung sinuno. No? Ano ba yan sa Tagalog yung sinuno? Di ba alam sa Tagalog eh? No? Parang tinulak na niya. No? Sige, huwag na kayo magpatuloy. Sabi niya, paputol na kayo. Sabi niya. So nananapa rin sila sa kautusan upang sila aring matuwid. No? Sabi ko doon, sapagkat ang tao ay di mapapawalang sala sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan.
Sabi nga natin kanina, kahit sundin natin, hindi natin nasusunod. Mahina nga tayo eh. Kaya naalala ko tuloy, di ba? Nabasa na rin ho ninyo yung may isang binata nagtanong sa ating Panginoon Kristo kung paano siya magkamit ng buhay na walang hanggan. Sinagot siya natin, Panginoon, sundin mo ang kautusan. Sinusunod ko na po ito mula pa noon. Yan ang sabi ng sagot natin, Panginoon. Kung gayon, isa pang kulang sa iyo. So, ibig sabihin, hindi isa pala yung kautusan na yun, may kulang pa. Ito, sinubok siya ng ating Panginoon. Mayaman siya eh. Benta mo yung ari-arian, yung pinagbentahan, ipamigay mo sa mga mahirap. Nalungkot, sabi. Kasi mayaman siya, hindi niya kayang pamigay. So, ibig sabihin na cross-exam po siya. Hindi niya kayang, hindi pala niya talaga sinusunod. Eh, doon sa pagsunod sa kautusan, mababasa ko natin doon, yung kalahati doon ay pag-ibig sa kapwa yun eh. Eh sinabi at Panginoon, pamigay mo yung ari-arian mo. Asan yung pag-ibig niya ngayon? Sinasabi niya, sinusunod niya mula pa noon pagkabata. No? So hindi sa pagtalima ng kautusan po, mabibigo ho tayo. Kaya merong isang tumalima ho dito. Yung nga ho, nung siya pumarito sa sanlibutan. Sabi ho doon, no? Matthew 5:17, tinupad ni Jesus ang kautusan. At siya ho ang hangganan ng kautusan, sabi. No? Si Kristo ang hangganan ng kautusan. Romans chapter 3 verse 20, ang pagpapawalang sala ng Diyos ay hindi dahil sa gawa ng kautusan. Ayan. At sa Colossians chapter 3 verse chapter 2 verse 23, ito yung makita ko natin ito yung mga iba't pang ginagawa ng tao, yung mga panata, no? Yung pangako, ibig kong sabihin na taon-taon gagawin niya ito bilang panata sa Diyos. Tradisyon, ayun, marami naman mangingilin yan. No? Hindi kakain ng karne, o hindi maliligo, o hindi maglalaro, o ano pang gagawin ng mga tradisyon. Magpepenitensya, yun ho. Yan, magsusugat nga ho ng kanilang katawan. Kapag niyo yung dugo na pinalalabas ho sa katawan ng tao, hindi po pwede yan eh. Marumi ho yan. No? Hindi ho pwede pantubos ho ng kasalanan ho yan. Yung pagpapasan ho ng krus, o meron na hong gumawa niya, pasan na ho dyan sa krus na yan. At yung paglalakad pa ho ng paluhod, ayun, meron naman pa, ba't lalakad ng paluhod? Ano? No. Nakamoses lang po. Napapatawa tayo. Bakit kaya? No? Mayroon naman paa. Mayroong hindi naman putol ang paa niya. Lalakad ho ng paluhod. No? Ayun, pananakit sa katawan. Sabi ho ni Pablo, hindi nakasusupil ito sa pagmamalabis ng laman. Eh. Yung pananakit sa katawan, sabi ho sa Colossians. Totoo naman po eh. Pagmasdan ho ninyo, pagkatapos nila magpenitensya, ano ang ginagawa? Diba? Wala, hindi pa rin ho eh. Parang actually hindi ang Diyos ang niloloko eh. Kasi ang banal na kasulatan sabi eh, hindi natin maloloko ang Diyos eh. Hindi natin madadaya, dinadaya lang ho natin yung mga sarili ho natin. Biruin mo. Sasaktan mo sarili mo eh. Tapos, excuse, gagawin uli yung sanhi ng pananakit na yung katawan. So, hindi ho yun. Wala ho. Hindi ho makapapawi yun. Kaya naalala ko naman tuloy yung ano eh, yung kinukumbinsi naman ata dahil matanda na siya, yung kilalang nagpapapako. Dahil matanda na siya, hindi na raw niya kaya. Naalala ko yung isang, sinubaybayan siya nung isang sikat na broadcaster na may journalist kayo. Sinundan siya hanggang sa pinapasan niya yung krus, hanggang sa ipako siya sa krus, hanggang sa ibaba, maibaba siya. Kaya akala nung nagpapako sa krus, hanggang doon lang ang pagsubaybay sa kanya ng camera nung journalist na yon. Eh sinundan pala siya hanggang doon sa napunan siya, nakaupo siya doon sa kwadradong mesa, naglalaro na sila. So kita ho ninyo, no? Ibig sabihin nagsusugal na ako.
tapos na magpapako, ay nagsugal. So, huli nahuli siya. Nakita ho ninyo yung kaparaanan ng tao, no? Nakakatawa ho, pero hindi ho sa tinatawa natin, kundi natatawa ho tayo dahil nga ho sa, hindi po pwede ho yung hindi pwede tanggapin ng ating Panginoong Diyos po yan eh. Kasi ito na nga ho ang ginawa ng Diyos eh, no? At tinatanggihan ng tao. Sana nga ito, sabi nga ni Pablo, may binanggit siya sa nagkakaman sa Galacia eh. Hindi ko pinawawalang kabuluhan ng kamatayan ng Kristo, ang sabi. Kung ang tayo mapapawalang sala sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, walang silbi ang kamatayan ng Kristo. Ito naman po, di ba? Pwede naman pala. Sige, sundin yung kautusan. Pero sabi ko, wala si Bob. Sabi ko nga kay Bob nung isang kailang kubanatan, Bob, sabi ko, payag ka ba na isugo ka sa Iran para mamatay lang? Sabi ko sa kanya. Hindi, sabi niya. Yung ating Panginoon si Kristo, biruin mo. Isinugo siya dito sa lupa, hindi para mag-aliw-aliw eh. Hindi para mamasyal o magsaya eh. Hindi eh. Sinugo siya dito para mamatay. Mamatay saan? Para saan? Para sa ating pong mga kasalanan. Yan ho ang dahilan kung bakit siya namatay. Tapos ngayon, pawawalang kabuluhan ho natin yung kamatayan ng ating Panginoon Kristo sa pamagitan ng ating mga ginagawang sariling mga kaparaanan. Hindi na ho po pwede, hindi katanggap-tanggap po yan sa Diyos. So, namatay si Kristo dahil sa ating mga kasalanan. Sabi ko na panagsalatan. Yun ho ang dahilan kung bakit po namatay si Kristo. Walang ibang dahilan. Kasalanan ho. Kailangan may mamatay tulad po sa Genesis. May mamatay upang mayroong bumuhos na dugo at may handog yun. Tanging lamang po ang dugo na tatanggapin o tinanggap ng ating Panginoong Diyos. Ang dugo ng ating Panginoong Kristo. Yan ang po ang walang patit, adungis, walang kasalanan, walang dumi. Sa 1 Peter chapter 3 verse 18, namatay si Kristo para sa mga makasalanan. So, namatay siya dahil sa kasalanan at namatay siya para sa mga makasalanan. Tayo po yun. Namatay si Kristo noong tayong mga makasalanan pa, Romans 5:8. Hindi siya namatay nung tayo mga mababait, mabubuti. Nung tayo makasalanan, sabi namatay siya. Ikalawang Korinto 5:21, sabi po doon, hindi nagkasala si Kristo. So, maliwanag po yun. Pagkaman sinuot niya yung kasuotang katawan ng isang taong makasalanan, hindi po siya nagkasala. Ngunit dahil sa atin, siya ibinilang na makasalanan. Wala siyang kasalanan, pero kapag ibinilang, ang nasangkot lang. Ibinilang siya. Dahil nga, ang isinuot niya yung katawan ng isang taong makasalanan. Pero wala siyang kasalanan. Wala siyang abang tawag dito, wala siyang nagawa. Wala siyang kinalaman sa mga kasalanan na natin nagawa. Hindi siya nagsinungaling kahit kaputok man, nasabi sa Pedro eh. Kasi namatay ho si Kristo upang tubusin tayo at mapatawad sa ating mga kasalanan. Ephesians chapter 1 verse 7. Yan ho ang binitawang salita ng ating Panginoon. Naganap na niya, tinapos na niya, binayaran na niya. Yan ho ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Yung kamatayan po niya. Kailangan ho mangyari yun. Sa kautusan, sabi ho sa Hebrews chapter 9 verse 22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. So yun nga po sa Old Testament, balik tayo ulit, nagbububo sila ng dugo. Then, sa kautusan po yun. And pagdating ni Kristo, bagong tipan, so,
Sabi sa Hebrews chapter 9 verse 12, verse 25, chapter 10 verse 10, verse 12, may bababasa ho tayo doon na yung ginawa ng ating Panginoon Kristo na sinabi niyang tapos na, naganap na niya, binanggit niya ho niya ulido na 4 na beses. Sabi po doon, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan. So yung sa Old Testament, taon-taon po, yung mga saserdote pumapasok ay nag-ahandog para sa kasalanan ng tao. At bago siya makapaghandog, kailangan makapaghandog muna siya sa kanyang sarili. Kasi hindi siya, pag siya pumasok po doon sa dakong kabanal-banalan na may kasalanan, patay po siya. Pero dito, pagdating ni Kristo, minsan lamang siyang pumasok. So, minsan lamang ho, hindi pa ulit-ulit. No? At ito'y sapat na. Yung minsan pagpasok ng ating Panginoon Kristo doon sa daong kabanal-banalan, sapat na ho yan, sabi. 4 na beses po binanggit doon. Ulit-ulit. Sapat na, sapat na, sapat na. Sabihin, pag sapat na, sabihin, hindi na pwedeng dagdagan. Sapat na nga eh. O pwede na yun, ibig sabihin. Sapat na. At nung siya pumasok, masabi po doon, hindi dugo ng mga hayop ang dala niyang handog, tulad ng mga saserdote sa lumang tipan, kundi ang sarili niyang dugo. Yun nga ho, kaya siya namatay. Kaya kailangan may mamatay upang mayroong bumubo ng dugo. At yung dugo na yon, yun ang tanging malinis na dugo na makapagpapatawad po sa kasalanan ng sino man. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Sa makatwid po, yung mga ginagawa ko natin, ano mga pagsasakripisyo, panata, o ano pa mang klaseng panata, ay hindi po yan makapagpapawi kahit nakaalikabok na kasalanan natin. Hindi ko. Upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. So, ang kamatayan po ng ating Panginoon Kristo ay sapat na. Bakit pa ho natin pahihirapan pa ang ating sarili? Ito lagi ko sinasabi, common sense lang ho. Pwede pala ang ginagawa ho natin, hindi na isusugo ng Diyos Amang kanyang anak. At ito nga ho, kita nyo, sabi nga, paano kaya kung hindi sumunod ang ating Panginoon Kristo? Pagkamat nandito na siya sa lupa, nasa tao po niya, na siya. Kaya nung siya nanalangin sa Garden ng Getsemani, pati ba, yung laman, gustong magbakaw. Nag-pray siya sa Ama, may hinihiling niya, alisin, na huwag na niyang danasin yung paghihirap na yun. Pero ang sabi niya, kalooban mo ang masunod, hindi ang kalooban ko, sabi niya. Kaya kung pinilit kaya ng ating Panginoon Kristo na talagang tuluyang pero hindi, alam niya ang kanyang misyon ang kanyang pagkakasugo dito sa lupa. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamagitan ng pagtitiis. Hanggang kamatayan o hanggang kamatayan, sabi po ni Pablo. Kaya wag natin pawala ng kabuluhan yung kamatayan ng ating Panginoon Kristo dahil sa ating mga ginagawang mga kaparaanan po. No? 1 Peter chapter 1 verse 18 hanggang 19. So, tapos na po tayo. Ang ipinantubos sa atin ay hindi mga bagay na nasisira o nauubos, tulad ng ginto o pilak. Kanina nabanggit natin sa Psalm 49, gaan mang kalaking hawak na sa kayamanan o pera ng tao, hindi kayang tubusin sa ng Diyos ang buhay natin, ang buhay. Kaya nakalulungkot, no? Yung mga naipon na mga milyones o bilyones ng iba, hindi maipambabayad po yan sa kaluluwa pagdating ng araw sa harapan ng Diyos. Hindi natin pwedeng isulsuli yan sa ating Panginoong Diyos. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, anong mapapala ng isang tao
makamtan man niya buong sanlibutan, mapa sa kanyang man, kahit trilyon ang kanyang pera, hindi ho kayang bayaran ang buhay natin sa kamay ng Diyos. So, hindi ginto, pila, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. So, siya lamang po ang katanggap-tanggap na handog para sa kasalanan. Yung ginawa ko, tinapos ng ating Panginoon Kristo, yan po ay sapat na. Kaya ho, tapusin na rin ho ninyo. Sana nga ho, wag itong taon na ito na ang katapusan ng iyong pagpapanata ho, no? O yung last year na yung ginawa ko ninyo na ay tapos na ho yun. At huwag na ho ang nating ulitin pa o gawin itong taon na to. Sapagkat walang kabuluhan po lahat ng yan. Yung ginagawa ko natin. So, ulit. Nung mga teenager pa ho ako nun, hindi pa ako Kristiyano. Yung ganito pagpasok ng mga mahal na araw, nakakapanood tayo ng mga religious movies, di ba, sa TV, Moses, Ten Commandments, saka yung, ang gusto-gusto pinapanood nun, yung Jesus of Nazareth, ni Robert Powell. At yung mga sumunod na mga movie tungkol kay Jesus, at yung pinakahuling na kilala yung Passion of the Christ, di ko ba? So nakita natin yung pagkabugbog sa kanya nung siya binubugbog na. Di ko ba? Bagamat doon ay sugat-sugat na ho siya at dugun-dugo na, bugbog na, nahitsuran pa ho natin siyang tao. Andun pa rin po yung hitsura niyang tao eh. Pero hindi ho, malayo-malayo ho sa sinasabi ng Biblia kung paano inilarawan ang ating Panginoon Kristo dahil sa pagkabugbog sa kanya. Doon, yung mga movie ho na nakikita pa natin eh, itsura pa sila kung tao. Pero ang sabi ko, sa banal na kasulatan eh, ito, sa Isaiah 50-14, maraming nagitla, nagulat, sabihin, nang siya'y makita. Nakita, nakabayubay nasa krus. Dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Picture po ninyo yun, pagkabugbog. Hindi siya makilala kung siya'y tao. Dati nasa katawang tao po siya bago siya bugbugin. Pahirapan. And nung after na siya'y bugbugin, hindi na siya makilala. Sabi kung siya'y tao pa. Tao pa ba to? Diba? Ano kung itsura po niya na inilalaraw ng Bible na kung hindi siya tao? Kung hindi na siya may itsura ng tao. Psalm 22:6, mababasa ko natin doon. Ako'y tila ukod, sabi ko doon, at hindi na tao. Siya inuuyang, sabi, kinukot siya, tinatawanan, kahit sino. Siya ay naghihirap doon sa krus. Yan ho ang dinanas ng ating Panginoon Kristo para sa atin. Kaya hindi na ho kailangan pang pahirapan ang ating sarili sapagkat meron ng naghirap para sa atin. Para sa iyo at sa akin, meron akong naghirap niya. Mayroon ng gumawa niya. Si Kristo. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya binugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa, ito na dapat, ito tayo dapat maparusahan tayo, sapagkat tayo po ang nagkasala Ang parusa na dapat tayo, ikaw at ako, tayo pong lahat ang dapat tumanggap doon sa parusa na tinanggap ng ating Panginoon Kristo. Sabi ko doon, ay sa kanya ipinataw. Iruin mo yun, no? Yung ipapataw sanang binitawang hatol na kamatayan sa atin, sa kanya ipinataw. Siya na ang umako, ibig sabihin, doon sa lugar natin. Inako niya ang makasalanan at idinalangin, yun nga yung unang bigkas niya
doon sa krus. Ama, patawarin mo sila. Pinalangin na sila'y patawarin, na sabi ko. May napanood po ako, singit lang po ito. Sa Facebook lang po. Habang nagdurusa ho ang ating Panginoong Kristo. Nakahanda yung mga angels po niya. Nakahanda ng puksain ng mga tao po dahil sa ginawa sa kanya, sa kanilang hari. Nakahanda na, nakahilera na ho yung mga angels para sumugod na sa sanlibutan, puksain ng tao. Gigil na yung mga anghel po. Pinakita po doon. Paglalarawan lang po ito. Talagang yung puot ng Diyos sa tao dahil sa kasalanan. Hindi kayang pawiin po ito ng anumang handog natin. So, andun na ho, no? Gigil na ho eh. Andun na kasi eh. Pero nung bigkasin ng ating Panginoong Kristo na, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ayun, hindi na ba nila yung kanilang mga espada. Yun mo po. Pagpapatawad ho ang ibinigay ng ating Panginoong Kristo doon sa ginawang pagpaparusa, pagpapahirap po sa Kanya. Nawa po sa hapon pong ito ay naging maliwanag po sa atin kung bakit po namatay ang ating Panginoong Kristo. Dahil sa iyo at sa akin, kaya siya namatay. Ngayon ho, ang tanging gawin na lang ho natin ng tao, yung nga ho, buksan ang puso sa ating Panginoong Kristo. Anyayahan sa ating pong buhay at higit sa lahat, kung kanyang mga salita, ating pong tanggapin sa ating pong buhay. Pampatuloy po natin malaman pa ang kanyang kalooban. Salamat po aming Panginoong Diyos. Nagpupuyos ka po sa galit, Panginoon, dahil sa kasalanan po namin. Sabi mo po sa mga salita, nahahayag mula sa langit ang iyong kapuotan. Dahil sa ginawa ko namin ng mga tao. Walang ibang papawi kapag papalubag sa iyong kalooban, sa iyong kapuotan. Hindi kayang pawiin ito ng aming mga mabuting gawa, ng aming mga ginagawang pagpapakasakit, pagpapahirap sa anumang sariyo, anumang klaseng handog, Panginoon. Lahat ito ay hindi makaabot sa iyong standard. Maraming salamat. Dahil nga po, ikaw ay Diyos ng pag-ibig at mahal mo po ang taong nilikha mo ayon sa iyong wangis. Sa kabila po na ito ay nakurat. Hindi mo pa rin po na pinabayaan na tuluyang mapariwara. Bagkus, nakita mo po ang kahinaan namin, ang kawalan namin ng kakayahan, na kami po ay makapanumbalik sa iyo. Ikaw na po ang umabot sa amin. Hindi namin kayang abutin ang langit, Panginoon. Kaya ikaw na po ang umabot sa lupa. Sa pamagitan ng iyong anak na si Kristo, na napakaganda ng kalagayan niya sa kalangitan, pinababa mo siya upang para lang, Panginoon, isuot ang katawan ng isang katawang makasalanan. Upang sa ganon, may handog po niya ang katawang ito at may mabububong dugo at ang dugo na yon ang siya po magpagtutubos sa aming mga kasalanan. Dahil yun po ang siya magpagpapawalang sala, makapagpapalubag sa iyong kalooban, sa iyong galit, Panginoon. At salamat po sa kanyang pagsunod sa iyong kalooban, bagamat mahirap, nagtiis siya. Ito nga po napag-aralan namin ang kanyang dinanas ng pagtitiis. Hindi simpleng pagtitiis, Panginoon. At marami pong salamat. Wala po kami ibang masasabi kundi salamat
Maraming salamat, Panginoon Diyos. Dalangin po namin nawa ito naging maluwanag po sa aming mga kababayan na hanggang ngayon po, Panginoon, ay ginagawa pa rin ang sarili ng pamamaraan upang sila po ay yung mapawalang sala. Nawa naging maluwanag po ito, kita po nila ang unawaan na yung ginawa ng aming Panginoon Kristo ay sapat na po. Hindi na po idagdagan pa. Maraming salamat po, Panginoon. Pahalagahan po namin ang dugo ng ito ng aming Panginoon Kristo sa aming pong buhay. Ito po ang aming nagdalain, pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.